So yon mga kumartes, nung nakapasok na kami sa room, nagpakaon muna nga ako dito sa aking asawa. Nung nakalipat na nga kami mga kumarites, umuwi muna ako dahil nga yung iba pang kailangan kinuha ko sa bahay. Tapos nagpadaan ako dito sa aking asawa at bumili ako ng mga cup noodles at saka tinapay. Para sa umaga meron nga kaming maalmusal. Dito nga pala yan sa Robinson dahil dito nga lang yan malapit sa amin. Bumili na nga din ako ng Yakult at saka Gatorade. Hindi naman ganun kadami yung mga binili ko dahil nga sa ospital naman may mga dala naman pagkain si inay. At pagkatapos naman yan nagbayad na nga ako sa cashier tapos nagdiretso na ulit kami sa ospital. Hinatid lang pala ako ng aking asawa dito sa may baba at ako na yung umakyat mag-isa sa taas. Dahil naku napakabarinuhin nun, siya yung inuutosan kong magayak ng mga gamit kaso ako'y pinauwi. Kada isang utos ko daw maya-maya may kasunod na ulit kaya ang sabi niya umuwi daw ako at ako na daw ang magayak. Syempre anong oras na nga ito, siguro 7:30 na mga gutom na nga rin kami at hindi pa kami naghahapunan. Pero kanina sabi ko nga bago siya umawas pagkadating sa bahay magsaing na nga siya. Kaya ayan meron nga pala akong dalang kanin. Tapos kaysa magluluto pa nga ng ulam nagpabili na nga lang ako ng siomay at saka ang gusto nitong aking anak ay yung sisig. Buti na nga lang at bago nga maggabi nakabili nga siya. Ang kagandahan nga lang mga kumarites itong aking anak kumakain naman. Hindi kagaya ng ibang bata na nanlalambot. Sabi kasi namin kumain ng lumakas ang resistensya. Dahil sabi nga ni doktora ang dengue wala nga yang gamot. At syempre ang panlaban mo nga dyan palakasin niya ang resistensya. Kung hindi nyo nga maitatanong mga kumarites grade 4 nga nadali nga din ako ng dengue. Nag-critical na nga din ako noon dahil nasalinan nga ako ng dugo noon. Sobrang hina rin ng resistensya ko noon dahil nga ako'y lambutin. Lagi kasi ako nakakulong sa kwarto noon. Hindi pa ako mahilig kumain ng gulay kaya sobrang payat ko ng mga panahong yun. Tas ang pakiramdam ko nga noon nung nagka-dengue ako sobrang bigat nga ng aking ulo. Yung tipong hindi mo kayang tumayo dahil matutumba ka. Pagkatapos noon nagdugo na nga yung gilagid ko. Kaya ayun nasalinan nga ako ng dugo. Same case nga din daw doon sa aking asawa dahil nga nung ganitong edad nagkaroon nga din siya ng dengue. Ang problema naman doon sa aking asawa mataas yung platelet niya 170 daw. Tapos biglang bumagsak kaya ayun napapunta nga din sila sa Maynila noon. Kaya nga si inay meron na nga din phobia pagdating nga dyan sa dengue na yan. At ayan pagkatapos magpahinga at makaligo nga nitong aking asawa nagpunta na nga dito sa ospital. Inaantay lang din siya ni na kuya tsaka ni inay dahil nga kaming dalawa ang magiging bantay dito kay Kurt. At ayan nung nakadating nga siya umalis na nga rin si na inay at nagpaalam na rin. Hindi naman kasi pwede mga kumarites na dalawa kami magbabantay maghapon dito sa ospital. Ay hindi na nga ako nakakapasok. Di syempre alangan naman magdalawa pa kami di wala nang kita. Kaya sabi ko nga dito sa aking asawa di pumasok siya at ako na lang ang magiging bantay dito sa umaga. Tapos sa gabi dito na nga siya natutulog. At ayan mga kumarites, ito nga pala yung siomay na pinibili ko at ito nga pala yung sa Alfonso. Napakasarap ng siomay nila mga kumarites at dinadayo talaga. Dahil wala na nga palang toyo, chili oil pala yung nailagay ko. Ay Diyos mio, ang pagkakaanghang pala. Masarap yung kanilang siomay dahil purong karne talaga at wala kang malalasahan na halong harina. Doon nga lang pala yun mga kumarites sa Teachers Village at malapit nga lang yun sa may basketball court. At ayan mga kumarites, andito nga pala tayo ngayon sa suite room dahil nga wala nang available na kwarto. At ang kinaibahan nga nito sa ibang room meron nga siyang sofa set. Para ka na rin nasa bahay dahil may sala, may kwarto, may CR, tapos may sariling kitchen. Pero wala nga lang lutuan. Pero syempre mga kumarites, ang mahal ng isang araw dito. 3,980 ang isang araw mga kumarites. O alam nyo na, para ma-idea kayo, may heater pa ang CR dito mga kumarites. Kaya kung gusto nyo maligo for the go not sulitin. Para ka na talagang nag-staycation sa hotel. At dahil kailangan natin sulitin ang isang araw dito, kailangan magdamag ang TV, charot. Tapos yung microwave paanda rin natin kahit walang laman. Huy! Tapos yung tubig sa lababo paanda rin natin kahit walang huhugasan. Ano ba yan? Di ba nga susulitin natin pero syempre char-char lang naman. Syempre mga kumarites dahil mahal nga dito hindi siya talaga lahat masasakop ng ating Medicare. Ang sabi nga sa akin ng taga HMO 30% lang yung mako-covered natin dito. Kaya kailangan talaga kapag kami bakante dapat makalipat na tayo. Kasi ang mangyayari talaga niyan mga kumarites magkakaroon nga tayo ng excess. Tapos kanina nga pumasok na nga dito sa room yung nurse at pinaalala nga na iinom na ng gamot itong si Kurt. Kaya ayan pinagsalin ko na nga ng tubig at lahat nga nang iinumin yung tubig at iihi niya ililista natin dahil nga kailangan. Kaya ayan mga kumarites i-enjoy na muna namin ang isang araw namin dito. Diba mga kumarites ngayong araw nga birthday na birthday ng aking asawa pero nasa staycation kami diba? So siya lang staycation namin at nasa suite room pa. At dahil yung anak ko nga ay nakaupo dun sa sopa kaya naman ayan i-enjoy muna namin itong kama dito. Huy! Oo mga kumarites siga lang. Medyo malaki kasi yung kama dito at kasya nga ang dalawa. Wag lang ang tatagilid at tutuwad pa hindi na talaga kasya. Diba akala nyo nga naman kaming dalawa ang pasyente at kami nakahiga dito sa kama. Siya mga kumarites hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!